Ang Occidental Mindoro ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Mimaropa. Ito ay isa sa dalawang lalawigan na bumubuo sa isla ng Mindoro. Ang isa pa ay Oriental Mindoro. Ang Oriental Mindoro ay may kabiserang bayan ng Mamburao at binubuo ng 11 munisipalidad. Ang lalawigan ay kilala sa kanyang mga likas na yaman tulad ng mga kagubatan, ilog at mga dalampasigan. Ito rin ay may iba't ibang mga aktibidad sa ekonomiya tulad ng agrikultura, pangingisda at pagmimina. At sa probinsyang ito ay may isang tao na naging kilala dahil sa kanyang ipinakitang katapangan at husay sa pakikipaglaban upang talunin ang kampon ng kasamaan. Taong 1983 ay 21 taong gulang pa lamang itong si Reynan. Kaisa-isang anak ni Mang Julian at Aling Sita. Isang uliran at masunuring anak. Hindi na nakapagtapos ng sekundarya itong si Reynan dahil sa kanyang kalagayan. Masakitin itong si Reynan at maliit ang isang paa nito. May mga nagsasabing nakuha niya ito dahil sa umano ay pinarusahan ng mga engkanto ang kanyang ama sa pagputol ng puno ng balete sa likod ng kanilang bakuran habang ipinagbubuntis siya ng kanyang ina. Mayroon ding iba na nagsasabi na naging ganon siya dahil umano sa pilay na napabayaan. Ngunit kahit ano paman ang dahilan, isa lang ang totoo. At ito ay ang pangungutya sa kanya ng kanyang mga kababaryo. Maliban sa mga kababaryo niyang madalas mangutya sa kalagayan niya, ay madalas din siyang tampulan sa kanilang paaralan at minsan pa nga ay dumarating na sa puntong sinasaktan siya ng mga ito. Kung kaya't kahit nais niyang mag-aral, ay napipilitan siyang umuwi na lang sa kanila, katulad ngayon, upang makaiwas siya sa gulo. Oh, Reynan, 10:00 pa lang na umaga. Bakit ka nandito? Di ba dapat nasa eskwelahan ka, anak? Tay, hindi na pa siguro ako papasok, tay. Dito na lang ako sa bukid. Tutulungan ko na lang po kayo dito ni inay. Ha? Bakit naman ganyan ang iyong desisyon, anak? Kasi tay, nahihirapan na po ako eh. Di ko na po kaya tayo natiisin ang pangapi sa akin ng mga kaklase ko. Hay, anak, patanda na kami ng iyong ina. Kaya nga kahit mahirap tayo, ay pinipilit naming mapagtapos ka kahit sa sekundarya man lamang. Nang sa ganun ay hindi ka mahirapan makahanap ng mapagtatrabahuan. Sige po tay, babalik na po ako sa eskwelahan ko po. Bumalik na nga si Reynan sa eskwelahan kahit na medyo nag-aalala siya sa maaari namang gawin sa kanya doon. Ito kasi ang isa sa kanyang pinoproblema sa pagpasok sa paaralan. Pero kahit na nais niyang sabihin ito sa kanyang mga magulang, ay hindi niya na lang ginawa upang wag nang mag-alala ang mga ito sa kanya. Lumipas ang mga araw at buwan at patuloy pa rin sa pag-aaral itong si Reynan. At kahit na nakakaranas siya ng pang-aapi at panglalait buhat sa kanyang kapansanan, ay tiniis niya na lang upang masunod ang nais ng kanyang mga magulang na makapagtapos siya ng sekundarya. Ayos lang yan, Reynan. Kaya mo yan. Alang-alang sa iyong mga magulang. Bulong ni Reynan sa kanyang sarili upang palakasin pa ang kanyang loob dahil halos umuuwi itong si Reynan buhat sa kanyang pag-aaral na may mga bugbog at pasa sa kanyang katawan dahil sa pananakit ng mga kapwa niya mag-aaral. Ngunit ito ay kanyang inililihim sa kanyang mga magulang upang hindi na ang mga ito mag-alala pa sa kanya. Dahil sa halos araw-araw na ganon at ganon palagi ang mga nangyayari sa kanya, ay unti-unti na niyang natatanggap ang lahat. Basta ba ang mahalaga ay makapagtapos siya para sa kanyang mga magulang.
Ngunit ang inaakala niyang kalbaryo at paghihirap niya sa paaralan ay mayroon pa palang mas matinding paghihirap at susubok kay Reynan. Sa pagkakatanda ni Reynan, buwan ng Marso, kasalukuyan nagsusulat ng kanyang takdang aralin itong si Reynan nang maipinakilala ang kanyang guro ng mga bagong mag-aaral sa kanilang klase. Okay, class! Gusto kong ipakilala sa inyo si Miguel, bagong lipat dito sa atin. Napahinto naman sa pagsusulat si Reynan dahil sa napansin niyang pinagkakaguluhan na ito ng mga kaklase niyang mga babae nang ipakilala ito sa kanila ng kanilang guro. Ngunit ang magandang mukha at mabait na si Miguel ay kabaligtaran ng kanyang nakatatandang kapatid ni si Arnulfo. Si Miguel at Arnulfo ay galing sa probinsya ng Capiz at lumipat sa probinsya namin dahil sa nalipat ng destino ang ama nito na isang inhinyero sa ginagawang gusali sa kanilang lugar. Malaki ang proyekto nito at magtatagal ng mga ilang buwan dahil sa malaking gusaling ipinatatayo, kaya naman dinala niya na lang ang kanyang pamilya upang hindi na ito mag-alala pa. Second year high school si Miguel at third year naman si Arnulfo. Mabait itong si Miguel at hindi namimintas sa kahit na kanino, kaya naman nakapalagayan ng loob ito ni Reynan na siya namang ikinagagalit ng kapatid nitong si Arnulfo. Isang araw, habang masayang nagkukwentuhan itong si Reynan at Miguel, habang papauwi galing ng eskwela, ay lingid sa kaalaman nila na inaabangan na pala sila ni Arnulfo. Walang ano-ano'y biglang sinuntok ni Arnulfo itong si Reynan habang sila ay naglalakad. Aray! Ang sakit ng mukha ko! Hoy, Pilay! Layuan mo ang kapatid ko, ha? Lumayo ka sa kanya! Hindi kayo bagay maging magkaibigan. Dahil ang kapatid ko, matalino. Hindi kagaya mo na bobo na nga. Pilay pa at sakitin! Kuya, bakit mo siya sinuntok? Wala namang ginagawang masama sa iyong tao eh. Lumayo ka dyan, Miguel. Hoy, Pilay, layuan mo ang kapatid ko, ha? Sa susunod, na makita pa kitang aali-aligid sa kanya, di lang yan aabuti mo sa akin. Dahil sa mga nangyari, ay halos napaikutan naman sila Reynan ng mga taong nakikiusyoso sa pangyayari habang nakasalampak itong si Reynan sa kalsada at nagkaputik ang mga damit. Mabilis namang sinaklolohan ni Miguel itong si Reynan at inalalayang makatayo. Pasensya ka na Reynan sa kuya ko ha. Wala yun Miguel. Kasalanan ko naman eh. Huwag kang mag-alala. Makakarating ka itang ginawa sa ng kuya ko. Pagdating ni Reynan sa kanilang bahay, ay nagmadali siyang nagbihis at nag-ayos ng kanyang sarili. Ayaw niyang malaman pa ng kanyang mga magulang ang ginawa sa kanya ng kuya ni Miguel. Habang sa bahay nila Miguel ay nagkaroon ng mainit na tensyon dahil sa pagsumbong nito sa ginawa ng kanyang kuya Arnulfo kay Reynan. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Ofelia? Nakakainis na kasi yung Pilay na yun eh. Bakit, Arnulfo? May ginawa ba sa iyong taong yun para sundukin mo? Baka nakakalimutan mo ang biling ko sa inyo na magpanggap na mabait. Pagkatapos sila kausapin ng kanilang ama, ay agad silang sinabihan nito na tumigil na sa kanilang away upang hindi na lumaki ang gulo. Baka raw kung ano pa ang magawa nito sa mga anak niya. Wala na ngang nagawa ang ama nito kundi ang lumabas ng bahay. Ayaw niya kasing magalit ng sobra dahil nawawala siya sa kanyang sarili at pag magkaganon ay mas nangingibabaw ang kanyang pagiging isang gabunang aswang. Aswang nga ang pamilya nila Miguel at pinuno na gabunan ang kanyang ama. Ito ang dahilan kung bakit isinama sila ng kanilang ama sa Mindoro upang doon ay mas marami silang pagkain at mabiktima. Pero dahil sa mga baguhan sila, ay todo pakita muna sila ng kabaitan para naman di sila mapaghinalaan at mapagbintangan. Ito ang bilin sa kanila ni Arnulfo at Miguel
ng kanilang ama bago sila makarating doon. Ang kaso nga lang, talagang matigas ang ulo ng Kuya Arnulfo niya kung magkaganon. Baka mapurnada pa ang plano nila na mambiktima sa Mindoro. Nang medyo humupa na ang galit ng kanilang ama, ay saka pa lamang ito pumasok ulit sa bahay. Nang nasa hapagkainan na sila, ay pinaalala ulit ng kanilang ama ang kanyang bilin sa mga ito. Sinabi pa nito na tandaan raw nila palagi ang kanyang mga payo at utos dahil sila ang inaasahan ng kanilang angkan. Dahil sa susunod na buwan ng kapestahan ay pupunta ang kanilang mga kamag-anak upang kumuha ng maihahanda. Itay, nakakasawa na pong puro hayop ang ating kinakain. Mas natatakam na ako sa tao. Magpigil at magtiis muna kayo. Hintayin niyong makuha natin ng loob at tiwala ng kababaryo natin para hindi tayo mapagbintangan. Oo nga kuya, kaya naman pwede ba? Magbait-baitan ka naman kay Reynan. Ano? Doon pa talaga sa pilay na yun talaga? Arnulfo, anak, tama ang sinabi ng kapatid mong si Miguel. Gawin mo ito para sa ating mga plano at para sa ating mga angkan. Opo, inay. Kinabukasan nga ay maagang naghintay sina Miguel at Arnulfo kay Reynan. Nang makita nga ni Reynan sina Arnulfo ay pasimple sana siyang babalik sa kanila. Kaso naunahan na siya ni Miguel at bigla na siya nitong nilapitan. Maganda umaga sa iyo, Reynan. Maganda umaga din. Oh, anong nangyari? Bakit ka namumutla? Kasi ang kuya mo, Miguel eh. Siya ba? Huwag kang mag-alala. Hindi mananakit pa sa'yo. Ang totoo, Reynan, kaya ka namin inabangan dito ng kuya ko ay para humingi sa'yo ng pasensya at dispensa dahil sa nangyari kahapon. Oo nga, Reynan. Pasensya ka na sa nangyari kahapon ha. Hindi ko sinasadya. Ito pala may bibigay ako sa'yo. Ano yan? Ayos lang yon. Wala naman yun sa akin eh. Pasensya ka na talaga sa inasal ko ha. Sana maging magkaibigan tayo. Oo naman. Walang problema sa akin yon. Ngayong ayos na kayo. Tara na sa eskwela. Baka mahuli pa tayo sa klase. Simula ng araw na yon, ay naging magkaibigan nga sina Reynan at Arnulfo. Ngunit lingid sa kaalaman ni Reynan na ang lahat pala ay pawang pagpapanggap lang pala nila dahil sa utos ng kanilang ama. Nagpatuloy pa ang pagpapanggap ng pamilya nila Mangkaryo sa kanilang baryo. Sa katunayan, kilala na ang kanilang pamilya na malalapitan at hingian ng tulong, lalong-lalo na pagdating sa pinansyal. Katunayan ay madaling hiraman sila Mangkaryo ng pera at wala itong tubo, kaya ganoon na lamang ang tuwa ng mga kababaryo nila dahil sa malaking tulong ng bagong lipat na pamilya sa kanilang lugar. Minsan din kada araw ng linggo, kumakatay si Mangkaryo ng baboy upang libreng ipinamimigay sa kanilang mga kababaryo. Kaya naman masasabing biyaya at swerte ang tingin sa kanila ng kanilang mga kababaryo na siya namang ikinatuwa nila Mangkaryo. Ganyan nga mga hangal. Kaunting kagat pa at pauto. Siguradong sulit ang pagpapanggap namin upang maging amin ang baryong ito. Maganda pala talaga ang inyong plano, Itay. Dahil unti-unti natin silang napapaniwala. Sabi kasi kuya eh. Kaya sumunod na lang tayo sinasabi nila, Itay. Oo naman. Kaya nga kahit medyo nabibwisit akong makipagkaibigan sa pilay na yun, pinilit ko na lang ang aking sarili dahil sa ating mga plano. Nagpatuloy pa nga ang pagpapanggap nila Mangkaryo at sobra naman ang pagpapakitang kabaitan nila Miguel at Arnulfo. Kahit na anong oras, handa silang tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit tila may napapansing kakaiba itong si Reynan sa pamilya nila Miguel dahil nakikita niya kasi ito na tila napipilitan lamang sa kanilang pagkakawang gawa.
Hindi siya kumbinsido na bukal sa puso ng mga ito ang pagtulong sa kanilang mga kababaryo dahil minsan na niya itong nakita na tumawa ng palihim at nagbubulong-bulungan. Inay, napapansin niyo rin po ba yung pamilya nila Mang Karyo? Para po kasing may kakaiba sa kanila. Ay nako, Reynan, tigilan mo yung hinala mo sa pamilya nila. Nakita mo naman ang mabait na mga yan at malaki na itutulong nila sa ating mga kabaryo. Simula nang napadpad ang pamilya nila dito sa atin. Pero inay, talagang hindi maganda ang aking kutob sa mga ito. Kasi para silang mainililihim. Ngunit bukod pala kay Reynan, ay ganoon din ang pakiramdam at hinala ni Mang Julian na ama ni Reynan sa pamilya ni Mang Karyo. Ramdam niya kasi na pawang pagpapanggap lamang ang ginagawa ng mga ito at ang pagiging mabait sa kapwa. Sinabi din ni Mang Julian na kahit nga siya ay may agam-agam din sa pamilya ni Mang Karyo dahil nakikita din daw na tila nagpapanggap lamang ang mga ito at parang mayroon ngang itinatago. Oh, di ba inay? Sabi ko sa iyo kahit ang itay ganun din ang hinala. Ay nako anak, pangit ang mapagduda sa kapwa at iniisipan ito ng hindi maganda. Opo inay, nauunawaan ko po. Pasensya na po kayo. Lingid sa kaalaman ng mga kababaryo ni Mang Julian na isang antingero ang kanyang ama nang ito ay nabubuhay pa at ipinasa sa kanya ang gamit nito. Malakas ang tangan ni Mang Julian na anting-anting. Katunayan, nasubok at napatunayan na niya ito noong kanyang kabataan. Minsan na kasing napabilang si Mang Julian sa samahan ng mga rebelde sa kanilang lugar. At isang araw sa kanilang paglalakbay ay nakaengkwentro nila ang mga sundalo at nagkaroon ng labanan. Dahil sa tres pikoroma niyang tangan, ay ilang beses na rin siyang nailigtas sa tiyak na kamatayan, kung kaya't kahit wala na siya sa samahan ng mga rebelde, ay hindi niya kailanman inalis sa kanyang katawan ang tangan na yon at palagi niya pa rin itong pinapakain ng mga dasal at orasyon. Marami sa kanilang hanay ang nalagas, ngunit bukod tangi itong si Mang Julian dahil sa taglay nitong anting-anting ay talagang sobra ang kabal nito sa katawan. Halos hindi tumatalab dito ang bala ng baril, ganun din ang talas ng mga itak. Dahil din sa taglay nitong anting-anting at pagbigkas ng orasyon, ay bigla na lamang siyang naglaho dahil sa sabulag na taglay nito, kaya't walang kahirap-hirap na siya ay nakakatakas. Naging matunog ang pangalan ni Mang Julian sa buong lugar bilang alias Kabanong at isa siya sa kinakatakutan ng mga militar. Hindi lamang militar ang kanyang nakakalaban, gayon din ang mga tulisan at mga magnanakaw. Ngunit nang makilala ni Mang Julian si Aling Sita, ay iniwan na niya ang pagiging rebelde at namuhay ng tahimik at walang gulo. Ngunit ang tila pananahimik nito at pamumuhay ng payapa ay tila magbabago dahil sa bagong pamilyang nakatira ngayon sa kanilang baryo. Batid ni Mang Julian na may kakaiba sa pamilya ni Mang Karyo at may kutob siya na mga aswang nga ang mga ito. Naramdaman na niya ang mga ito lalong-lalo na si Mang Karyo dahil sa bigat ng presensya nito. Alam niya rin na hindi lang ito basta-bastang aswang at kung ano man yun, ito ang kanyang aalamin. Samantala, bukod sa plano ni Mang Julian na pagmamanman sa pamilya ni Mang Karyo, ay ganun din pala ang nasa isip ni Reynan at ang naiisip nitong paraan ay mas kaibiganin pa sila Miguel para makalabas-pasok siya sa tahanan ng mga ito. Ngunit habang isinasagawa nila Reynan at Mang Julian ang kanilang mga pinaplano, ay hindi nila alam na unti-unti na palang niyayanggaw ni Mang Karyo ang iba sa mga kababaryo nito. Ang karning baboy pala na libreng ipinamimigay ay pasimpleng nilalagyan ng laway nila Mang Karyo at ang totoo ay hindi ito pangkaraniwang baboy, kundi ito ay karne ng tao
na ginagamitan lamang nila ng sabulag nang sa ganon ay hindi malaman ng mga kababaryo nila na karne yon ng tao at unti-unti na silang niyayanggaw ng mga aswang. Lingid din sa kaalaman ng kanilang mga kababaryo ay pasimple na din palang nang bibiktima sila Mang Karyo sa kabilang baryo dahil sa hindi na mapigilan ng mga ito ang kumain ng karne ng tao. Habang puring-puri nila ang pamilya ni Mang Karyo, ay walang kaalam-alam ang iba nilang mga kababaryo na ang inuulam nila at pinampupulutang ibinibigay sa kanila ni Mang Karyo ay karne na pala ng tao. Ngunit baboy ang tingin ng mga ito dahil sa sabulag na ginawa lamang ng mga aswang. Isang araw, kaarawan ni Arnulfo, at dahil nga sa kaibigan na ang turing nila kay Reynan, ay inimbitahan nila ito dahil sa binabalak nilang hawaan din si Reynan at ang pamilya nito. Dahil dito ay ubod silang nagpanggap upang anyayahan si Arnel. Reynan, halika na. Pumunta na tayo sa bahay. Kaarawan kasi ngayon ng Kuya Arnulfo eh. Saglit lang ha. Magpapaalam lang ako kila inay at itay. Ngunit pagdating ni Reynan sa kanila ay wala pa ang kanyang mga magulang, kaya't napilitan na siyang sumama kay Miguel sa bahay nito. Uy! Pasok ka, Reynan! Huwag ka na mahiya! Dahil kaarawan ko ngayon, kaya talagang imbitado ka! Salamat Arnulfo sa pag-imbita sa akin ha. Maligayang kaarawan pala sa'yo. Sambit ni Reynan kay Arnulfo upang batiin ito. Ngumiti naman si Arnulfo bilang tugon at nagpasalamat. Natuwa naman si Reynan sa narinig niya, kaya pagkatapos niyang binati ito ng maligayang kaarawan, ay tumuloy na siya sa kainan. Nag-alangan man si Reynan na kumain, ay hindi na siya nakatanggi pa kay Miguel dahil ito na mismo ang nagsandok ng kanyang pagkain. Ito, Reynan oh. Lechong baboy at kaldereta yan. Kumuha ka na lang doon kung may gusto ka pang kainin ha. Huwag ka nang mahiya dahil hindi ka na iba sa amin. Sige Miguel, salamat ha. Saglit lang ha. May asikasuhin lang ako. Babalikan kita kaagad. Sige Miguel, salamat dito. Wala yun. Basta huwag ka mahiya. At kung kulang yan, sabihan mo lang ako. Sige, salamat ha. Maraming bisita sa bahay sila Mang Karyo ng araw na yon, kaya mahirap na pag-isipan mo sila ng masama dahil maganda din talaga ang pakikisama ng mga ito sa lahat. Kahit ang ina nila Miguel, na sobrang abala ito sa ginagawa, ay talagang lumapit pa ito sa kanya upang maipakilala nila Miguel sa kanya, kung kaya't kahit siya ay nakokonsensya na sa kanyang mga paghihinala sa mga ito. Ay, ano ba itong iniisip ko? Di naman pala tama ang pagbibintang ko sa kanila. Kantahan, inuman, sayawan. Talagang masaya ang araw na yon at todo asikaso ang pamilya nila Mang Karyo sa dami ng mga bisita. Kahit si Miguel ay hindi magkandaugaga sa kakaasikaso sa mga bisita, pero ganun pa man, hindi nito pinabayaan si Reynan. Kahit ang nanay nito, talagang inaasikaso siya at pinapakitaan ng kabaitan, kaya mas nakonsensya tuloy si Reynan sa kanyang pagbibintang sa mga ito. Nang magbabandang 5:00 na ng hapon, ay nagpaalam na nga itong si Reynan kila Miguel na uuwi na at baka raw hinahanap na siya ng mga magulang nito. Miguel, Arnulfo, uuwi na ako ha. Maraming salamat sa pag-iimbita. Pakisabi na lang kay Aling Ofelia at Mang Karyo na umuwi na ako. Ay, wala yun na. Masayang-masaya nga ako dahil pinaunlakan mo ako sa kaarawan ko, Reynan. Wala yun, Arnulfo. Ako pa nga dapat mahiya sa'yo dahil pumunta ako dito nang wala man lang ako regalo sa'yo eh. Nako, wag mo nang alalahanin pa. Dahil para sa akin, regalo mo na ang pagpunta mo dito sa kaarawan ko. Sus, tama na nga yung drama niyong dalawa. Ay Reynan, saglit lang ha. Sambit ni Miguel at dali-dali namang nagbalot ng pasalubong para sa mga magulang ni Reynan. Reynan, ito oh. Dali mo kay Mang Julian at pakisabi na lang. Pasensya na kamot, kakaunti lang ang mga yan ha. Wala yun Miguel. Maraming salamat ulit sa inyo. Arnulfo, maligayang kaarawan ulit ha. Sige na, mauna na ako sa inyo.
Salamat ulit! Salamat, Reynan! Sige, mag-iingat ka pag-uwi! Habang naglalakad itong si Reynan pauwi, naisipan niyang hindi naman pala mga masasamang tao ang pamilya nila Miguel at nahihiya siya rito sa kanyang mga hinala at patuloy siyang nakukonsensya dahil sa kanyang mga paghihinala at pagbibintang sa mga ito. Ay naku, ang sama-sama nang iniisip ko sa pamilya nila Miguel. Nahihiya tuloy ako dahil mababait naman pala. Pagdating niya sa kanila, ay saktong nandoon na sila Mang Julian at Aling Sita. Masaya niyang inabot dito ang ipinadalang pasalubong nila Miguel. Nay, Tay, paano po? Oh, Reynan, saan ka ba galing at parang kanina ka pa dapat nakauwi ah? Doon po kila Miguel, Tay. Ha? Anong ginawa mo doon, anak? Kaarawan po kasi ni Arnulfo ngayon, Tay. At inimbitahan po nila ako. Pumunta nga po kami dito ni Miguel kanina para sana makapagpaalam. Pero wala kayo kaya dumiretso na po kami sa kanila. Ito po pala, Nay. Ano yan, anak? Mukhang masarap pa. Pinadala po sa akin nila Miguel, Nay, para daw po sa inyo ni Itay. Aba naman, talagang hindi kami nakalimutan na. Oo nga po, Inay. Sobrang bait naman po pala talaga ng pamilya nila Mang Carlo. Nakukonsensya tuloy ako sa mga pagbibinta ko sa kanila. Sinabi ko naman sa'yo, anak na huwag kang magpapadalos-dalos sa nararamdaman mo. Opo, Nay. Talagang mababait po talaga ang pamilya nila Miguel. Kanina nga po, kahit sobrang dami ng panauhin, talagang iniskaso ko na mabuti, pati ng kanyang ina na si Aling Ofelia. Oh, di ba tama ako na talagang swerte ang dala sa ating baryo ng pamilya nila? Ay nako, kayo talagang dalawa. Hindi kayo nag-iingat. Kaya yan mababait. Dahil may mga binabalak na masama ang mga yan. Nagkatinginan naman si Reynan at Aling Sita. Upang makaiwas na hindi masagot ni Reynan ang ama ng hindi maganda, ay tumuloy na ito sa kanyang silid habang si Nanay Sita ay kumakain sa dala nitong pasalubong at mukhang sarap na sarap pa ito sa pagkain. Ay, nako, Julian. Kung ano-ano yung pinaparatang mo. Tingnan mo nga At di tayo nakalimutan sa kabila ng pagiging abala ng mga yon. Mas mabuti pa, saluhan mo na ako dito sa kinakain ko. Baka di mo matikman tong lechon na sobrang sarap. Sita, hindi ka pa sigurado. Baka nilagyan nila na sa bulag para maging karne ng baboy. Agad namang pumitas ng kalamansi si Mang Julian sa kanilang likurang bahay at walang patumpik-tumpik na pinigaan ang lahat ng pagkaing dinala ni Reynan. Nagalit nga si Aling Sita sa ginawa ni Mang Julian, ngunit patuloy lang ito sa kanyang ginagawa kahit medyo nagalit na ang kanyang asawa dahil sa patuloy niyang paglagay ng kalamansi sa dalang pasalubong ni Reynan. Maya-maya pa, habang nagtatatalak itong si Aling Sita, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Diyos ko, amang mahabagin! Totoo ba ito nakikita ko, Julian? Reynan, anak, bilisan mo, pumunta ka muna rito! Sa sobrang lakas ng pagkakasigaw ni Aling Sita, ay halos mapatakbo naman si Reynan sa narinig. Kaagad siyang pumunta sa kanyang mga magulang na nagkakagulo. Nay! Tay, bakit po? Ano pong nangyari? Halika, anak, tignan mo itong mga nasa mesa. Lumapit naman kaagad dito si Reynan at nakita niya na namumutla ang kanyang ina at halos himatayin sa nakita. Tignan mo, Reynan. Nakikita mo ba ang lechon at kalderetang dala mo? Opo, Tay. Tama po ba yung nakikita ko? Bakit po? Karne ng tao yan, Tay. Anong ibig sabihin nito, Julian? Sinabi nga ni Mang Julian na ngayon raw nila sabihin na nagbibintang lang siya kila Mang Carlo, na ngayon ay napatunayan niyang aswang nga ang mga ito at niyanggaw na nito ang kanyang mag-ina. Reynan, kumain ka ba doon sa kanila? Opo, Itay. Kumain po ako dahil nahihiya po ako kina Arnulfo. Pagkarinig ni Mang Julian sa sinabi ng anak, ay agad naman itong nagdesisyon na mag-impake na raw sila
at pupuntahan nila ang kaibigan nitong albularyo dahil kaya pa raw nitong alisin at pagalingin ang pagyayanggaw sa kanyang mag-ina. Walang sinayang na oras si Reynan at nagmadaling nag-ayos ng mga gamit na dadalhin. Hinayaan na lang niya muna ang kanyang ina na tulala pa rin at di halos makapaniwala sa mga nangyari. Habang si Mang Julian naman ay nag-ahasa ng kanyang itak at abala sa tila pagbulong-bulong nito sa hangin. Naguguluhan man si Reynan sa mga nangyayari, sa ginagawa ng kanyang ama, ay nagpatuloy na lang siya sa pag-aayos ng mga dadalhin. Tay, handa na po ang mga dadalhin. Agad naman nitong sinabi sa anak na magmadali na nga at ilagay na ang mga gamit sa kanilang kalabaw na gagamiting sasakyan. Tay, kalma lang po. Mukhang natataranta po kayo sa kakamadali. Bilisan natin anak at malapit ng gumabi. Ha? Ano naman po kung gumabi, tay? Hindi nilang sumagot si Mang Julian sa mga tanong ni Reynan at sinabi nilang niya rito na wag nang magtalong pa at sundin muna ang ipinapagawa niya. At isama niya na rin itong si Aling Sita at may kukunin lang itong si Mang Julian sa loob ng kanilang kwarto. Nang makabalik na nga si Mang Julian sa kanila ay walang patumpik-tumpik na silang umalis. Medyo may kalayuan din kasi ang bahay ng albularyong kaibigan ng kanyang ama. Sa pagkakatanda niya, sa kabilang barangay pa yon at dadaanan pa nila ang medyo masukal na kagubatan. Siguro aabutin sila ng hating gabi papunta roon. Habang sila ay naglalakbay, sinabi ni Mang Julian kay Reynan na bantayan raw ang ina nito at iniabot ni Mang Julian kay Reynan ang buntot ng pagi. Binilinan ang anak na kung may makita o marinig man ito, ay agad raw sabihin sa kanya at kung may biglaang umatake, paluin raw nito sa hawak niyang buntot ng pagi. Ha? Atake, tay? Sino naman pong aatake sa atin? Maganda ka anak, baka may umatake na bang aswang. Ang itay talaga, ang tanda-tanda na naniniwala pa sa ganyan. Maya-maya pa ay may tila isang pagpapagaspas sa himpapawid ng tila isang malaking ibon. Tay! Tay, ano po yun? Ngunit tila hindi siya naririnig ng ama dahil sa pagiging abala nito sa kakabulong. Tinignan niya ang kanyang ina, ngunit tulala pa rin ito at wala pa rin sa sarili. Ayaw man niyang maniwala sa aswang, ngunit dahil sa takot na nararamdaman, ay hinigpitan pa niya ang paghawak sa buntot ng pagi. Maya-maya pa, ay may tila mga malalaking aso ang nakaharang sa kanilang daraanan. Walang ano-ano, ay bumaba ang kanyang ama, buhat sa pagsakay nito sa kalabaw. Kaagad namang sinabihan ang anak nitong si Reynan na maging alerto dahil nariyan na nga ang mga aswang. Binilinan din ang anak na siya ang bahala sa ina nitong si Aling Sita at kung meron mang umatake sa kanila ay gamitin na lang ang buntot pagi na kanyang ibinigay at ihampas sa mga aatake. Opo, itay. Wag po kayong mag-alala. Hindi ko po iwanan ng inay. Nang mabili na ni Mang Julian ang anak, ay kaagad itong hinarap ang mga aswang. Julian, akin na ang mag-ina mo. Wala ka nang magagawa pa dahil niyanggaw ko na sila. Walang yaka, Karyo. Bago mo makuha ang mag-ina ko, ay dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Ngunit sa halip na matakot si Mang Karyo kay Mang Julian, ay tinawanan lamang niya ito at biglang nagpalit ng anyo bilang tao dahil kanina lang ay anyong dambuhalang aso ito. Ano, Julian? Nagulat ka ba na ako ito? Hindi na ako magugulat pa, Karyo. Dahil una nyo palang lipat, ay alam ko na kung anong yung lihim. Kaya't humanda ka, dahil ngayon ay tatapusin na kita. Bigla namang umatake si Mang Karyo kay Mang Julian at naglaban ng dalawa na parehong ayaw magpatalo sa isa't isa. Nang makahanap ng pwesto si Mang Karyo,
ay walang pag-aatubiling itinarak nito ang kanyang matatalim na kuko sa dibdib ni Mang Julian. Ganon na lamang ang pagkabigla nito nang di niya tinablan ang katawan ni Mang Julian. Laking gulat nga ni Mang Caryo dahil sa hindi nito tinablan ng kanyang pagtarak sa tagiliran si Mang Julian dahil sa may taglay itong anting-anting at kabal sa katawan. Sa sobrang galit ni Mang Caryo ay agad niyang inutusan ang kanyang mga alagad na sugurin nga itong si Mang Julian at patayin ito. Ganon na lang din ang pagkagulat ni Mang Julian dahil hindi niya akalain na may mga alagad na pala itong nabuo sa kanilang baryo. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 30 ng mga aswang ang sabay-sabay na umatake sa kanya. Napasulyap siya sa kanyang mag-ina dahil sa pag-aalala niya rito at mabilis rin siyang sumalubong sa mga kaaway. Tuwang-tuwa nga si Mang Caryo sa kanyang mga nakita dahil sa pag-atake nito ng kanyang mga alagad kay Mang Julian. Sinabi niya rito, kung hanggang kailan raw tatagal ang taglay ni Mang Julian na kabal sa katawan. Hindi naman binigyan pansin pa ito ni Mang Julian at itinuon na lang niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa mga alagad nitong papasugod na sa kanya habang patuloy na tumutulo ang laway at nag-uuslian na ang mga mahahabang ngipin nito at kuko. Wala namang pag-aatubiling nilabanan ni Mang Julian ang mga aswang na umaatake sa kanya. Subalit habang abala si Mang Julian sa pakikipaglaban, ay siya namang sinamantalang pagkakataon ni Mang Caryo na gamutin ang kanyang pinsala. Nilawayan ni Mang Caryo ang kanyang sugat at walang ano-ano, bigla na lamang itong humihilom. Halos hindi makapagsalita si Reynan sa nasaksihan. Alam niyang nasa peligro ang kanilang mga sarili, ngunit kahit na naisin niyang tulungan ang ama sa mga kalaban nito, ay hindi niya naman maiwan-iwan ang kanyang inang wala pa rin sa sarili. Ilang minuto pa ang lumipas at napapansin na ni Reynan ang panghihina at pagod ng kanyang ama sa pakikipaglaban nito. At nakikita niya rin ang paghahabol hininga nito, senyales na ito ay napapagod na sa pakikipaglaban buhat sa mga kaaway. Marami na itong napapatay at sa bilang niya ay nasa 7 na ang mga aswang na napapatay nito. Ngunit tila walang kapaguran ng mga ito sa pag-aatake sa kanyang ama. Ngayon ay mas nakikita niya pa ang kanyang ama na tila mas naghahabol hininga palalo. Senyales na di ito makakatagal pa sa laban kung kaya't lubos ang kanyang pag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Habang patuloy siya sa pagbabantay sa kanyang ina, maya-maya pa ay nagulat siya sa mga nangyari dahil walang kahirap-hirap na naibaon ng isang aswang ang mahaba nitong kuko sa katawan ng kanyang ama. Tay! Itay! Habang umiiyak si Reynan, ay siya namang ikinatuwa ni Mang Caryo dahil natablan lang nga si Mang Julian sa pagtarak ng isang aswang na alagad nito. Kaagad itong nagsalita kung nasaan na raw ang ipinagyayabang na anting-anting at ang kabal nito sa katawan. Humihingal at humihina na nga si Mang Julian dahil ang bakod na kanyang inilagay at kabal sa katawan ay lubos nang nanghina. Gustuhin mang gamitin ni Mang Julian ang sabulag ay hindi na niya pwedeng gamitin dahil maiiwan ang kanyang mag-ina. Isa na lang ang kanyang naiisip at yun ay ang magbuwis ng buhay upang makatakas ang kanyang mag-ina. Lumapit siya kay Reynan habang hawak-hawak ang kanyang sugat. Sinabi niya kay Reynan na hindi na niya kayang pangimbabawan pa ang mga kaaway dahil sa dami ng bilang nito. Ibinigay niya ang kanyang anting-anting kay Reynan at pinasuot ito upang maprotektahan sila ng ina niya at kinuha niya kay Reynan ang hawak nitong buntot paging. Pagkatapos ay nagbilin siya kay Reynan na kung meron raw silang makitang pagkakataon ay tumakas na ang mga ito at puntahan ng kaibigan nitong albularyo upang sila ay matulungan. Ibinilin niya rin kay Reynan ang kanyang ina
na siya na raw ang bahala rito. Sinabi niya pa rito na mahal sila nito at nagpatuloy na nga si Mang Julian sa pakikipaglaban sa mga aswang. Habang nakikipaglaban ng kanyang ama sa mga ito, ay walang sinayang na oras naman si Reynan. Masakit man sa kanya ang kanyang gagawin, ngunit para sa kapakanan ng kanyang ina at utos ng kanyang ama, ay pikit mata niyang iniwan ang ama niya habang patuloy ito sa pakikipaglaban. Tumutulo ang kanyang mga luha habang lumalayo sa kanyang ama. Hindi pa gaanong nakakalayo sila Reynan, ay nakita niyang sinaksak ang kanyang ama ng mahahabang kuko ni Mang Carlo sa puso at nakita niyang nakaluhod na ito habang sariwang lumalabas sa bibig ang dugo nito. Reynan, anak, bilisan niyo sa pagtakbo ng nanay mo para hindi kayo maabutan ng mga demonyong ito. Huling sambit ng kanyang ama bago ito tuluyan mapaluhod dahil sa mga pinsala nitong natamo. Kitang-kita niya kung paano pagtulungan ng mga aswang ang kanyang ama at tuluyan na nga itong pinatay ni Mang Carlo. Nakita pa niya kung paanong tapyasin ni Mang Pedring ang ulo ng kanyang ama at kainin ng puso nito. Patuloy sa pananakbo sila Reynan habang hila-hila niya ang kanyang ina na wala pa rin sa sarili. Inay, gumising na kayo! Maabutan na tayo ng mga aswang! Maya-maya pa ay naririnig na niya ang mga pagtatahulan ng mga ito. May mga mabibilis na tumatakbo habang ang iba naman ay lumilipad. Inay, bilisan niyo na po at malapit na sila! Sige, Reynan, tumakbo pa kayo ng mabilis dahil malapit na kami. Pagtingin ni Reynan sa kalangitan, nakita niya sina Miguel at Aling Ofelia na lumilipad habang ang anyo nito ay tila sa isang halimaw na at kitang-kita dito ang mahabang mga pangil at mapupula nitong mga mata. Akmang dadagitin si Aling Sita kaya mabilis na itinulak ito ni Reynan upang hindi mahawakan. Subalit ang ginawa niya ang dahilan upang maabutan sila ng mga aswang na tumatakbo sa anyo nitong aso. Walang kaano-ano'y nakalmot nito si Aling Sita, dahilan upang tumilapon ng malayo. Kaagad namang sinaklolohan ito ni Reynan. Akmang papasugod na ang aswang, ay walang pagdadalawang isip na pinalo ito ni Reynan ng kahoy na kanyang nahawakan. Bahala na! Patay na kung patay! Wala nang nagawa si Reynan kundi ang lumaban upang maprotektahan ng kanyang ina. Hindi siya nagpatinag laban sa mga ito at patuloy siya sa pakikipaglaban kahit marami na siyang sugat buhat sa matutulis nitong kalbot. Ngunit dahil sa pakikipaglaban ni Reynan sa mga aswang sa anyong aso nito, ay di niya napansin ang mga aswang na lumilipad at huli na bago niya mailigtas ang kanyang ina. Nadagit na ito nila Miguel at kitang-kita niya kung paanong pagpira-pirasuhin ang katawan ng kanyang ina. Wala nang nagawa si Reynan kundi ang iligtas ang sarili. Mabilis siyang tumakbo kahit puro sugat na ang buo niyang katawan. Nakakaramdam na rin siya ng pamamanhid sa buo niyang katawan. Indikasyon na malapit na din siyang sumuko. Sa isang iglap, inatake si Reynan ng isa pang aswang at napatilapon siya sa lakas ng pag-atake sa kanya ng aswang at naging dahilan upang mahulog siya sa bangin. Sinabi nga ng alagad ni Mang Carlo na nahulog raw itong si Reynan sa malalim na bangin at panigurado raw na natarakan niya ito ng kanyang matatalas na mga kuko kaya nahulog, kaya paniguradong patay na yun. Sige mga alagad, bumalik na tayo sa ating baryo at umpisahan natin ang ating mga plano. Kinabukasan ay 11:00 na pala ng umaga nang magkaroon si Reynan ng malay. Mabuti na lang at sumabit siya sa kahoy, kung hindi, paniguradong patay na siya sa tulis ba naman ng mga bato na kanya sanang kababagsakan. Aray ko, ang sakit ng katawan ko.
Nasaan ako? Mukhang malapit-lapit na ito sa albularyong kaibigan ng ama ko ah. Kahit masakit ang buo niyang katawan at kumikirot ang kanyang mga sugat, ay pinilit pa rin ni Reynan ang maglakad patungo sa lugar ng albularyo. Ang sakit talaga ng buo kong katawan. 10 minuto pa, kakayanin ko pa. Kaya lang medyo nahihilo na ako sa dami ng dugong na wala sa akin. Diyos ko, tulungan niyo pa po ako. Pinilit ni Reynan ang makarating sa kinaroroonan ng albularyo at kahit matarik ang bundok, ay pilit niya itong kinapang. Konting-konti na lang. Malapit na ako. Natatanaw ko na ang bahay ng albularyong kaibigan ni Itay. Nang makarating si Reynan sa bahay ng albularyo, ay sa bandang bakuran pa lamang siya ng bahay nito, ay agad na siyang nawalan ng malay. At nung nagkaroon na siya ng malay, ay nasa loob na ng bahay na pala siya ng matandang albularyo na kaibigan ng kanyang ama. Mabuti naman at nagising ka na, iho. Opo, Lo. Nasaan po pala ako, Lolo? Nandito ka sa bahay ko. Kanina kasi paglabas ko ng bahay ay nakita kitang walang malay at duguan. Kaya't ipinasok na kita para magamot. Ganon ho ba, Lo? Pasensya na po kayo sa abala. Huwag kang mag-alala, Apo. At ako'y hindi masamang tao. Sa katunayan ako'y albularyo. Siya nga pala. Saan ang mga magulang mo at anong nangyari sa'yo? Bakit napakarami mong sugat sa katawan? Aswang po, Lolo. Aswang ang may kagagawan sa amin ng aking mga magulang. Ano? Mga aswang? Wala nang aswang dito sa baryo. Saan naman nanggaling ang mga demonyong ito? Teka lang, ikaw ba ang anak ni Julian at Sita? Opo, Lo. Ako nga po. Nasaan pala sila at bakit hindi mo kasama? Wala na po sila, Lo. Patay na si Itay at Inay. Pinatay na sila ng mga aswang. Sobrang nagulat nga ang albularyo sa kanyang narinig kay Reynan. Paano raw yun mamamatay ngayong may taglay raw itong malakas na anting-anting at pambihirang kabal at sabulag nito sa katawan? Wala na po si Itay, Lolo. Napas lang siya ng mga aswang. Ibinigay sa akin ni Itay ang anting-anting upang makatakas ako. Upang hindi na nga malungkot si Reynan, ay agad naman siyang sinabihan ni Lolo Empong na huwag mag-alala dahil andito pa raw siya na mag-aalaga sa kanya at magtuturo rito kung paano gamitin ang anting-anting na ibinigay ng kanyang ama para maipaghiganti niya ang kanyang mga magulang. Sa ngayon raw ay kailangan ni Reynan ang magpalakas at magpagaling. Lumipas ang mga araw at patuloy sa pagpapagaling si Reynan hanggang sa makabawi na siya ng lakas at tuluyang gumaling. Habang sa kanilang baryo ay patuloy ang pananalasa ng mga aswang at mas dumami palalo ang mga kampon nila Mangkaryo. Malaki ang ipinagbago ng kanilang baryo sa pamumuno ng kinikilalang gabunan na si Mangkaryo. Halos mga aswang na ang mga nakatira dito at kung may mangilan-ngilan man na hindi nila kauri ito ay kanilang pagkain. Sobra ang sakit na nararamdaman ni Reynan sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Isinumpa niya sa kanyang sarili na pagbabayarin niya ang mga gumawa nito sa kanila, lalong-lalo na si Mangkaryo at ang pamilya nito na nagdala ng kaguluhan sa kanilang lugar. Isang araw, pumunta si Reynan sa baryo upang alamin ang mga nangyayari. Doon niya napag-alaman na mas lalo pa palang lumalakas ang angkan nila Mangkaryo dahil doon na rin pala tumira ang iba pa nitong mga kamag-anak galing sa lugar na kanilang nilisan. Hindi lamang isang aswang sila Mang Pedring, kundi mga bayarang mamamatay tao din sila ng mga politiko. Ang dating tahimik at payapang baryo ngayon ay pugad ng mga mamamatay tao,
mga magnanakaw at mga aswang. Ito ang hindi matatanggap ni Reynan, kaya't ipinangako niya na ipaghihiganti niya ang kanyang mga magulang at ibabalik ang dating tahimik at mapayapang baryo. Napasailalim siya bilang disipulo ni Lolo Empong at inaral niya ang mga lihim at buhay na salita at mas pinalakas pa niya lalo ng kanyang mga pagkaing dasal ng kanyang anting-anting. Lumipas pa ang maraming buwan at mas lalong naging mabagsik ang mga aswang, kung saan-saan na ito naghahanap ng baryong mapipinsala at mabibiktima. Dahil sa mga nabalitaan ni Reynan, ay mas lalong sinikap niya ang maging isang mahusay na antingero sa kabila ng pagiging isa niyang pilay. Maliban sa pagiging isang antingero, ay may kaalaman din siya sa pagiging albularyo. Kahit alam niyang hindi na kaya pa ni Lolo Empong ang makipaglaban, dala ng katandaan, ay hindi siya nagpaapekto kahit na siya lang ang lulusob sa mga ito. Walang araw na hindi siya nag-iensayo at inalam ang mga orasyon at mga buhay na salita, kasabay ng mga pamakong dasal, at nang sa tingin niya ay handa na siya, ay walang pag-aalinlangan siyang nagpaalam sa matanda. Lolo Empong, handa na po akong pagbayarin ng mga mapaminsalang kampon ng kadilimang ito. Sige, Apo. Ipagdadasal kong matalo mo ang mga aswang na mapaminsala. Kung kaya, binasbasan ni Lolo Empong si Reynan at sinabihan na naway magtagumpay sa kanyang lakad at gabayan nawa ng Panginoong Diyos sa pakikipaglaban sa kasamaan. Maraming salamat po, Lolo Empong, sa lahat-lahat ng iyong tulong po sa akin. Walang anuman na po. Basta't mag-iingat ka. Nagpaalam na si Reynan kay Lolo Empong at bumaba na ng buntok upang kalabanin ang kampon ni Mang Caryo. Habang naglalakad siya, ay nagbalik sa kanyang ala-ala ang mga nangyari sa kanya, kung saan doon namatay ang kanyang mga magulang sa gubat na yon. Napaluhan na lamang itong si Reynan dahil sa sakit na kanyang naramdaman at mas lalo pang nangimbabaw ang kanyang hangarin na ubusin at lupulin ang mga aswang na mapaminsala sa kanilang baryo. Humanda kayo sa akin, mga kampon ni Satanas. Pagbabayarin ko kayo sa inyong mga ginawa. Hindi nagsayang ng oras itong si Reynan at gumawa siya ng mga patibong sa gubat upang kung sakali mang magkagipitan, mayroon siyang matatakbuhan. Saktong 4:00 na ng hapon nang makarating si Reynan sa labas ng baryo. Masusi siyang nagmanman at nagbasid sa buong paligid. Inihanda niya ang kanyang sarili sa gerang kanyang susuungin. Bago siya pumasok sa baryo, ay sinigurado niya muna na handa na siya sa anumang mangyayari. Magtatakip silim nang pumasok si Reynan sa loob ng baryo. Nagmanman muna siya at nakiramdam sa buong paligid. Sobrang sama na ng baryong kanyang kinalakihan. Isipin mong naghalong liwanag at dilim pa lang ay makikita mo na ang mga aswang na hila-hila ang mga nakakadenang mga taong kanilang biktima. Halos nakakabinging pagmamakaawa naman ang iyong maririnig sa buong paligid, buhat sa mga taong kanilang binibiktima. Walang kaalam-alam ang mga aswang na ito na nasa loob na pala ng baryo si Reynan at nakikisalamuhan na sa mga ito upang magmanman. Maya-maya pa'y nakita na ni Reynan si Mang Caryo. Napatiim ang kanyang mga bagang dahil sa galit, subalit nagpipigil pa rin siya upang di masira ang kanyang mga plano. Patuloy siya sa pag-ikot sa buong baryo upang magbasid. Nakita niya sina Miguel at Arnulfo. Hindi siya nagdalawang isip na ginamit ang sabulag. Paglapit niya sa mga ito, ay agad dinasalan niya ang mga ito ng pamako at sabay bigay dito ng sumpa at tinanggal niya ang kakayahan nitong maging aswang. Pagkatapos ng dalawa, ay isinunod niya si Aling Ofelia at iilan pa nitong mga alagad.
Nang sa tingin ni Reynan na nagawa niya ang kanyang mga plano, ay bumalik siya sa sentro kung saan nandoon si Mang Carlo at ang mga biktima nito. Habang nakikiosyoso si Reynan, ay kitang-kita niya kung paano ilublob sa kawa ang mga taong pilit kumakawala na kanilang baka na biktima. Maya-maya pa ay may isang buntis na itinali sa kawayan. Halos mapaos na ito sa kakasigaw, sa kakahingi ng tulong. Ngunit halakhak lamang ni Mang Carlo at mga kampon nito ang maririnig. Tumatawa pa ito ng napakalakas at sinabi niya sa babaeng buntis na wala raw kwenta ang pagmamakaawa nito sa kanya. Sinabi niya pa rito na wala na itong magagawa pa kundi ang hintayin na lang ang kamatayan nito. Iniutos nga ni Mang Carlo na itali ng maayos ang babaeng buntis dahil yun daw ang kanilang handog sa kanilang Panginoon at dali-dali namang tumalima ang mga alagad nito. Maya-maya pa'y gumuhit na ng mga simbolo si Mang Carlo sa lupa at nang matapos na ito ay nagsalita na siya na sa gabing yon ay kanilang ipagdiriwang at ipagbubunyi ang susunod na magiging supremo sa kanilang angkan. Ang panganay na anak nitong si Arnulfo ang tagapaghalili sa kanilang lahi. Naghiyawan naman ang mga aswang bilang tugon sa sinabi ni Mang Carlo. Sa isang iglap ay nilapitan ni Mang Carlo ang buntis upang dukutin at kainin ng bata at ang dugo nito ay ipatulo doon sa simbolo na kanyang iniukit. Ngunit bago pa man mangyari yun, ay nagawa ng salakayin sila ni Reynan gamit ang kanyang itak na kanyang dinasalan upang ipangpatay sa mga ito at walang pagdadalawang isip na iwinasiwas niya sa mga aswang. Marami ang kanyang mga kalaban, ngunit patuloy siya sa pakikipaglaban at hindi iniisip kung ano paman ang magiging kahihinatnan niya. Hindi mo kami masisindak, Pilay. Isa kang kawawang nilalang. Mga alagad, sugurin niyo siya. Ngayon mo patunayan, Pilay, ang iyong tapang. Walang ano-ano'y nagsidagsaan naman ng kanyang mga kalaban upang siya ay atakihin. Nagpatuloy ang labanan. Sa bawat hampas ni Reynan ng kanyang itak na dinasalan ay walang kaabog-abog na nahahati niya ang mga kalaban na tila ba isa lamang papel kung tabaan ito. Uubusin ko kayong lahat. Sigaw ni Reynan sa mga ito at patuloy siya sa pagwasiwas ng gamit niyang itak. Subalit kahit na marami na siyang napapatay, ay tila ba hindi nababawasan ang bilang ng mga ito at hindi maubos-ubos dahil sa dami. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Reynan sa mga ito. Gamit ang kanyang anting-anting, ay tila baga hindi tumatalab sa kanya ang anumang atake sa kanya ng mga kalaban. Pambihira din ang liksi ng kanyang kilos, dagdagan pa ang mga usal na pamako na kanyang ginagamit upang hindi makakilos ng maayos ang mga kalaban. Dahil sa ipinapakita ni Reynan na abilidad, marami-rami ang kanyang napapatay na mga aswang at halos mga lahati ang bilang ng mga ito. Huwag kang masyadong kampante dahil kahit anong gawin mo, hindi mo kami magagapi. Nag-usal din ang gabo ng aswang at maya-maya pa'y sumali na ito sa laban. Sinabi niya kay Reynan na ipapakita niya kung gaano sila kalakas. Pagsisisihan raw nito ang ginawang pagsalakay sa kanyang baryo. Nagpatuloy ang labanan, ngunit sa pagkakataong ito, medyo nahirapan na si Reynan sa pagpatay sa mga aswang. Hindi niya mawari, pero parang mas lumakas pa ang mga ito at mas tumiliksi. Halos naubusan na siya ng lakas at hapong-hapon na rin sa pagod dahil sa walang kapantay nitong mga lakas at liksi. Wala na siyang ibang paraan kundi gamitin ang sabulag ng kanyang anting-anting upang makatakas. Ngunit nagulat siya dahil kahit na ginamit na niya ang sabulag, patuloy pa rin siyang nasusundan gamit ang pang-amoy ng mga ito. Habang tumatakbo papalayo si Reynan,
ay naririnig niya sa mga ito na hindi na raw siya makakatakas pa sa kanila. Kung kaya raw mas mabuting harapin na lamang niya ang mga ito at tanggapin na lang ang kanyang kamatayan. Habol hininga naman itong si Reynan dahil sa pagod na nadarama. Wala na siyang magagawa kundi gamitin ang kanyang mga alas. "Heto na ako, Mang Karyo!" Nagpakita si Reynan kay Mang Karyo at tumawa lang ito ng napakalakas nang makitang hinarap sila ni Reynan dahil inaakala ni Mang Karyo na tanggap na ni Reynan ang pagkatalo. "Masunurin ka palang bata, Reynan." "Mga alagad, sugurin niyo siya!" Ngunit bago pa man gawin ng mga tagasunod ni Mang Karyo, ay walang pagdadalawang isip na sumagot si Reynan. "Kung ako sa'yo gabunan, mag-iisip ka muna!" At ipinakita ni Reynan sina Miguel at Aling Ofelia na hindi makagalaw dahil sa mga pamakong ginawa dito ni Reynan. Sinabi niya kay Mang Karyo na hawak niya ang mga buhay nila. "Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka sa nais ko." Sinabi ni Reynan na palayain ang mga kababaryong kanyang binihag upang gawing pagkain kapalit ng kanyang mag-ina. Tumawa lamang si Mang Karyo dahil iniisip niyang nagpapanggap lamang si Reynan upang makatakas. "Hindi mo ko masisindak, Pilay. Humanda ka dahil tatapusin na kita!" At mabilis nagpalit ng anyo si Mang Karyo. Ganon din ang mga alagad nito at sabay-sabay nilang inatake si Reynan. Mabilis namang pinugutan ng ulo ni Reynan sina Miguel at Aling Ofelia. Ngunit hindi niya nagawa kay Arnulfo dahil sa mabilis na pag-atake sa kanya ni Mang Karyo. Nagulat si Reynan sa ataking yon dahil hindi niya akalaing masusugatan siya nito. Doon niya napagtanto na hindi basta-basta ang gabunang ito, kaya't nagpasya siyang tumakas dahil alam niyang medyo dehado siya sa laban. Kahit namimilipit si Reynan sa sakit, ay pinilit niyang tumakas. Mabilis siyang tumakbo palabas ng baryo at tumungo sa kagubatan kung saan may marami siyang mga patibong na ginawa. "Bilisan mo sa pagtakbo, Reynan, dahil papatayin kita!" Alam ni Reynan na sumusunod sa kanya ang mga aswang. Kaya palihim siyang natuwa dahil alam niyang kahit papaano umaayon ang lahat sa kanyang plano. Pagdating niya sa gubat, ay mabilis siyang gumamit ng sabulag habang nag-uusal pa ng mga orasyon, pangproteksyon at kabal. Maya-maya pa'y naririnig na niya ang malakas na hiyawan ng mga aswang, indikasyon na nahuhulog na ito sa kanyang mga ginawang patibong. Sinabi ni Mang Karyo sa mga kasama nito na mag-ingat dahil sa maraming patibong sa paligid na ginawa raw ng kanilang kalaban, kung kaya't naging mas maingat ang mga ito. Dahil sa usal na ginawa ni Reynan, ay napanumbalik niya ang kanyang lakas. Wala siyang sinayang na oras, pasimple siyang umaatake sa mga ito. Isa-isa niyang pinupugutan ng ulo ang mga aswang, ngunit ang hindi niya alam, nakikita na pala siya ng mag-amang gabunan. Bago pa man niya pugutan ang isa sa mga aswang, ay sabay siyang inatake ng mag-amang gabunan. Dahil sa matinding galit ng mga ito, dahil sa pagpatay niya kila Miguel, ay ubod ng lakas siya nitong inatake. Napahiyaw siya sa tindi ng natamong sugat. Ngunit bago siya tumilapon, ay nawasiwas niya si Arnulfo ng kanyang itak, dahilan upang magtamo ito ng matinding pinsala sa katawan at hindi na makalaban pa. Sobrang galit naman ang naramdaman ni Mang Karyo nang makitang napasalampak na lang ang anak nitong si Arnulfo, ang kanyang tagapagmana, dahil sa pinsalang natamo, kung kaya't mas lalong inasam nito na siya ay kitalan ng buhay. Sobrang agresibo na ang ipinapakita ng mga aswang upang siya ay patayin, ngunit hindi pa rin siya nagpatinag sa kabila ng mga pinsalang natamo. Ubod lakas siyang nakipaglaban sa grupo ni Mang Karyo hanggang sa sila na lang dalawa ang natitira. Sinabi nga ni Mang Karyo
na tanging kamatayan na lang ang paraan at kabayaran sa ginawang pagpaslang ni Reynan sa kanyang pamilya at walang pag-atubiling buong lakas siyang sinugod ni Bangkaryo. Kahit halos pagnakawan na ng lakas itong si Reynan, ay nagawa niya pa ring iwas-iwas ang kanyang itak kay Bangkaryo na siyang dahilan upang magtamo ito ng malubhang pinsala sa katawan. Bumagsak si Bangkaryo sa lakas ng pagwasiwas ni Reynan sa kanyang itak. Ano gabunan? Kaya mo pa? Ngayon, humanda ka dahil ikaw ang kikitalan ko ng buhay. Akmang tatayo pa sana si Bangkaryo para sugurin si Reynan, pero hindi na niya ito pinahintulutan pa. Kahit nangihina ay pinilit niyang undayan ng saksak si Bangkaryo at bumaon ng kanyang itak sa puso nito. Dahilan bago pa niya magawa ay naitarak na rin ni Bangkaryo ang mahahaba nitong kuko sa kanyang tagiliran. Yan ang nababagay sa iyo, ang mamatay, kampon ni Satanas! Sambit ni Reynan habang nakikita niyang wala ng buhay si Bangkaryo. Dahil sa ginawang pagbaon ng mahabang kuko ni Bangkaryo sa kanyang tagiliran, ay nagtamo din siya ng malalim na sugat dahilan upang mapaluhod siya at mapasukan ng dugo. Sinubukan niyang makatayo, subalit hindi na niya magawa pa. Unti-unti na rin siyang nangihina at walang ano-ano ay nawalan na siya ng malay. Nagising siyang nakahiga na sa silid na dati niyang inihigaan, kung kaya't napagtanto niyang nasa bahay siya ng albularyong tumulong sa kanya. Ayon sa albularyo, may nakakita raw sa kanya na taga-ibang baryo at dahil sa nag-aagaw buhay na raw siya, ay dinala siya sa kanyang pamamahay upang may paggamot. Lolo Empong, maraming salamat po sa inyong tulong. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na rin ako ngayon. Pero Lolo, kailangan ko pong makabalik uli sa baryo. Tiyak kung buhay pa si Arnulfo, ang bagong supremo ng mga aswang. Halika, Apo, at gagamutin kita para mabilis kang gumaling. Bumalik ka roon pag kaya mo nang makipaglabang muli. Basta unahin mo muna sa ngayon ay ang magpagaling ka. Dahil sa mga halamang gamot at mga usal ng matanda, ay mas napabilis ang pagpapagaling ni Reynan at tuluyan na itong gumaling at muling lumakas. Lolo Empong, ngayong magaling na ako, kailangan ko nang bumalik sa baryo upang tapusin ang aking laban. Hindi naman siya tinutulan ng matanda. Bagkus binigyan pa siya nito ng mga kagamitan na magpapalakas lalo sa kanya. Maliban sa kanyang itak, ay ibinigay din ng matanda ang kanyang pinaka-iniingatang punyal na pangpatay sa mga masasamang elemento. Ito na lang kasi ang gamit pang proteksyon ng matanda, subalit ipinahiram niya ito kay Reynan upang makatiyak na may liligtas nito si Reynan laban sa mga kaaway. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Reynan sa matanda at tumungo na nga sa baryo upang makipaglaban sa mga natitirang mga aswang. Arnulfo! Lumabas ka riyan! Alam kong buhay ka pa! Tapusin na natin ang laban! Hangal, pilay ka! Ang lakas naman ng kumpiyansa mo sa iyong sarili. Kahit na kailan, hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan! Ang yabang mo, pilantod! Mga kasama, sugurin ng tampalasang pilantod na yan! Dahil sa utos ng bagong pinuno, ay walang pag-atubiling sumugod ang mga kaaway kay Reynan at sa isang iglap ay nagkaroon ng matinding paglalaban. Dahil sa bagong gamit na punyal ni Reynan, na may sumpa sa mga aswang, ay mabilis niyang napapatay ang mga kaaway hanggang sa ang pinuno nilang si Arnulfo na lang ang natitira. Ano Arnulfo? Sa tingin mo ba, mapapaslang mo ako? Huwag mo akong maliitin dahil hindi ako magpapatalo sa iyo. Biglang nagpalit anyo itong si Arnulfo sa isang nakakatakot na dambuhalang aso. Sa isang iglap ay nanilisik ang mga mapupulang mata nito
kasabay ng paghaba ng mga pangil at kuko nito at walang patid ng pagtulo ng laway nito. Ngayon, tanggapin mo ang iyong katapusan. Walang ano-ano ay sumugod si Arnulfo kay Reynan at muling nagkaroon ng matinding labanan. Kalmot dito, saksak doon ang naging palitan ng dalawa. Maya-maya pa'y napasigaw si Reynan. Aray ko, sakit! Sambit ni Reynan dahil sa nagawang may baon ni Arnulfo ang kanyang mahabang kuko sa katawan ni Reynan. Ano? Kaya mo pa ba? Pinalaan na kita, pero hindi ka nakinig, kaya't katapusan mo na. Hindi na sumagot pa si Reynan. Sa halip ay inusalan niya ang punyal na hawak at nagbato rin siya kay Arnulfo ng mga pangtigalpo at pamakong dasal. Nang maisagawa na niya ay walang pag-atubiling sumugod muli kay Arnulfo. Dahil sa usal ni Reynan pangtigalpo at pamako ay nahirapan si Arnulfo makagalaw kung kaya't matagumpay na naibaon ni Reynan ang punyal sa puso ni Arnulfo na may usal at sumpa. Mamatay ka na, kampon ng kasamaan! Sambit ni Reynan habang nakikita nitong unti-unti nang nawawalan ng buhay si Arnulfo. Kahit na kailan, hindi kayo magwawagi ng mga alagad na kasamaan laban sa kabutihan. Nang maubos na ni Reynan ang mga aswang, ay muling nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa kanilang baryo. At bilang may kaalaman sa pagiging albularyo, ay ipinagpatuloy niya ang pagiging albularyo sa pagtulong sa mga tao at sa lahat ng nangangailangan ng kanyang tulong. Naging isang dalubhasa at kinakatakutang albularyo si Reynan na pumapaslang ng mga aswang. Simula nga noon ay mas naging bantog at kilala pa siya bilang isang albularyo na may natatanging punyal na umubos sa angkan ng mga aswang. Wakas.